po or good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is April 27, 2026 at tayo ngayon ay papunta diyan yan sa may Tri-City Medical Center sa may Raimundo Avenue, may Bunga, Pasig po yan, at dadalhin po natin sa may New MRR Street, Pineda, sa may Pineda, Pasig po yan. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po. Yan, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan habang tayo ay papunta doon yan sa ating pick-up area. Ayon sa OWA, ang sasaanan sa ating pagkakulit at sa kanilang mga dependent tulad ng kanilang masawa at pagkulang. Ano ang nagsasabi naman ang Pilipinas sa isang na pamahalaga ng mga dependent of the government may namaganda ay dahil sila sa pagkakulang pag-ibig documentation at tumanggap ng financial at welfare at na ilang kahati ng tulong ng mga kalaan. Dapat pa naman ang kakatuhan na nasa dalawang sa mga atin ay may mga medical at ilang ang nagkaramdaman sa pagkiraharap na mental health concern. Uli ano niya gawa ng ating proseso sa ilalim ng pagkakasiba ay pamulong bong makot na sakit at agar ang tulong sa kapatid ng mga OFW at kanila pamilya na apektan sa ito at ng lahat. Ako isang internet ang ibigay mo ang tao. Ang balita ito ay hatid sa inyo ng Plana. Sobrang sakit, malapit sa Plana. Manatagkatan. Thank you very much. Sa report ni Sanderson, 20 ang kabataan o as teacher person sa Makati City, sirespindi ng ilang buwan dahil sa mga iskanda ayon sa BILD. Ano ba yung iskanda ng ginawa? Christian Anyo Coco. Ito po government ang talagang ang kabataan o teacher person Makati operated and dapat pinakalanan ng mga ipon kaya kahit sa punya na pinakataya na nagumpas ng barangay sa Pansya at siya po ng barangay sa Galyanes at yung punya itong pasay sa ng 6 na buwan tapos ito na magiging ng 2% ng kita bilang isang flyer para sa isang family project tapos yung ito naman yabot ng 3 buwan matapos naman ang pag-ulit ng mga dokumentong may ticket o pinaging lagda na tinaknan ng FC Kagawad na natin pagbansa ay si Secretary Remulla na aring maharap sa mga kasong natin sa Office of the Ombudsman tulad ng Parent Library of the Public Act No. 019 at 12 of Public Documents. Habang sinabot naman at kanyang FC Treasurer ay maaaring maharap sa kasong pagkukulit ng isang person reserve. Sunatala, portado naman umano ng kanilin ang rekomendasyon na buwag ng FC na magkakaroon ng pagbabago sa konstitusyon dahil sa kultura ng korupsyon. Wala pa naman pahayag ang sampo ng 2 FC person survey ng suspensyon na itinataw ng ILC. Ako, sa tayo, ito ang sarado mo. Ito, balita. Oo, hataw sa hapon. Pagkuna ang kabataan palangya, mga kabuso, naalala ka tuloy, yapon kasi usi. Ang dati kayo na makatiyapon. Samantala, mahigit 1 piso, halaga ng illegal job. Nakumpis ka mula sa isang porsyento sa usog ng Iloilo. Balitang pero Iloilo. Sa ikanaw, nagantok ka, ngayon ka po, Jebian. Maayo ka po ang gari na yung mahigit 1 milyon pisong halaga ng hinirangang shabu ang lasang pangit ng
Yan sa private operations sa Iloilo City. Umabot ito sa mahigit 1.1 billion pesos at rekordong suspect na isang 30 sa paugulang na gold hunter agent. Nasa 100 grams ng suspected sugar at kasama kuha nito ang 30,000 pesos na buyback money. Ayon sa otoridad, inaalam na nila ang source ng illegal drugs ng suspect na ibebenta nito sa buong lungsod. Ako, Stephen mo pinagsokaan ng GMA sa Meradi. Ito, nag-uulat para sa GMA sa Meradi o DCWB, balita totoo. Hataw sa hapon! Maganda naman mula po sa sentro ng mga ilugan na lungko. Tarata ng Superradyo Davao, epekto ng posibleng El Niño fenomeno sa supply ng tubig sa Davao City. Inaasang hindi gaanong mararamdaman. Eh, mabuti naman, balitang ihahatid sa atin ng Superradyo Davao, Chucky Panya. Bayo abon, Chucky. Bayan kapag gano'n na yan, hindi na nag-Davao City Water District hindi gaano mararamdaman ang epekto ng El Niño fenomeno. Sobrang ang tubig sa buong lungsod. Ayon sa DCWD, may dalawang source ng tubig ang lungsod. Kabilang ang surface at groundwater source kung saan inaasahan ang surface water source lamang ang mapektuhan ng mainit na panahon. Sa kabila nito, inaasahan din ng kumpanya ang pagtaas ng demand ng tubig sa panahon ng tag-init na dalata. Maghahanap ng paraan ang mga consumer na maeksan ang mararamang init. Iniyak din ng DCWD na hindi ito magpapataas ng singid. Ngunit na nanawagan sa mga konsumer na maging wais sa pagkarin ng tubig upang maiwasan ang mataas na vida. Ako, si King Parja, ni Jeremy Superman, na baon ang muna sa Jeremy Superman, ni DCWD. Balitang totoo. Hataw sa hapon! Thank you very much mula sa Superradyo Davao. Punta natin ang Superradyo Manibo. Driver, matapos mag-counter doon, sumalsok sa mga sasakyan ng pulisakang inutukan ang balita na yan. Nararat na pausa. Tayo ka po din eh. Isediaan niya sa Pwede mo po driver, sagutin, matapos pwede ito nyo naman mag-overflow at sagutin, pero pumunta sa dalawang pwede na sasakyan sagutin nyo. ng mga otoridad. Kabilang ang isang patrol car sa Kalibo naman sa bridge madaling araw nitong Lunes. Batay sa ulat ng Kalibo ESP, bandang alas 2 ng madaling araw nang mangyari ang insidente, nakaraan ng Royal Antonio Barangay Poblacion sa bayan ng Kalibo. Galing umano ang suspect sa direksyon ng kanyang bayan sa tungong Kalibo nang mag-counterflow ito pagdating sa tulay. Walang sinaksak ng suspect ang isang sasakyan ng pulis bago tuluyang bumunta sa nakaparadang patrol car ng Kalibo PNP na nakatalaga sa kanilang checkpoint sa lugar at sa lakas ng pagbangga, tinamaan ang likurang bahagi ng patrol car at nang naitulak ito na nagsusuta rin sa pagkasira ng checkpoint barrier. Kasalukuyan lang nakapulis sa Kalibo PNP ang suspect na naaharap sa mga kasong double physical injury at reckless refusal resulting to multiple damage to property. Yan ang ulat mula sa GMA Super Radio Kalibo. Ako si Tina Senator Mendoza, nag-uulat para sa DCWB Super Radio ng Metro Manila. Nag-uulat at sa balitang totoo. Hataw sa hapon! Thank you very much. Na-report na rin ng Dausa mula sa Super Radio Manibo. Punta naman natin ang Super Radio Palaban. Mag-ama, patay, matapos tumaos ang sinasakyang bangka sa Purong Palawan. Balitang tinutong Kalibis Marabre, Super Radio Palawan. Magandang hapon, Pilar. Ano ba yan? Ang kapulupin sa Palawan habang naglalagay ng grab ay ginampan sila ng maraming na alam na naging dahilan upang tumaon ang kanilang bangka. May mga kasamahan din sa bangka ang mag-ama at nakaligtas sa mga ito makarang kumapit sa styrofoam na ito nabuhay. Ang daganag sa gawa ng Central Radio Operational Coast Guard. Ayan, na-drop na natin siya. Maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa muli po niya. God bless. Alam po muna, pansamantala tayo ay gagawa na itong video sa ating susunod na mission. Paalam po muna, pansamantala, DSS Jam, the Filipino channel. Paalam po.
Sunod po. For errors. Double check po for errors. Ayan, sunod drop na natin sa lugar. Salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat. God bless. Para po.